Mapagpalang buhay sa ating lahat. Mga kapatid kay Kristo, nasa piling natin ang Diyos. Tayo'y magalak at samahan ang mga anghel at mga banal sa pagpupuri sa Panginoong Hesus. Sa pagdiriwang ng kanyang pagbabagong anyo o transfiguration sa harap ng kanyang tatlong disipulo. Ano ba ang ibig sabihin ng pagbabagong anyo o transfiguration? Ito ay nangangahulugan na ganap na pagpapalit ng kaanyuan. Ang mukha ni Jesus ay lumiwanag katulad ng araw at ang kanyang pananamit ay naging nakasisilaw na puti. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, sa inyong pagbabagong anyo, binigyan ninyo kami ng kasiguruhan ng inyong pangangalaga sa amin. Hindi kami dapat mabahala anuman ang bumabagabag sa amin. Dahil may bagong umagang sisibol katulad ng inyong pagpapala sa amin, ng inyong maluwalhating pagkabuhay na muli, pagkaraan ng krus. Gaano kabigat man ang mga alalahanin namin, may maliwanag ng kinabukasan na nakalaan para sa amin dahil sa inyong habag at pagpapala. Hari ng habag, kung minsan nasasambit namin, imposible. Ngunit pinapayuhan ninyo kami sa Lucas, Kabanata 18, versikulo 27. Ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Sa mga sandali ng aming kapaguran, dinaraing namin, pagod na pagod ako. Ngunit binubuhay ninyo ang aming loob. Sa Mateo, Kabanata 11, versikulo 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa panahon ng aming kahinaan, nasasabi namin, hindi ko na kaya. Ngunit tiniyak ninyo kay San Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 12, versikulo 9. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kayo ay tapat sa pagtupad ng inyong mga pangako, O Diyos, kaya't nakikiisa kami sa mga anghel at mga banal kasama na ang sangnilikha sa pagpupuri at pagpaparangal sa inyo. O Jesus, living hope of every nation, praise and glory to you, O Lord. Jesus on the mountain peak stands alone in glory blazing. Bread as if we dare to speak. Join the saints and angels praising.
Sinasaad sa Community Word sa buwan ng Pebrero. Ang mga disipulo ni Kristo ay tinatawag na magkaroon ng mas malalim at mapagmahal na ugnayan sa Diyos. Ang pagmamahal niya sa atin ay ganap at walang pasubali. Hindi siya napapagod o sumusuko sa kanyang pag-aaruga at pagmamalasakit sa atin. Naiintindihan niya ang lahat ng ating mga pangamba at pagkukulang. Nais niyang mapalapit tayo sa Kanya at maging mapanatag sa ating pamumuhay. Hindi ba pinangako niya sa 1 Kabanata 10, versikulo 10, "Naparito ako upang sila ay magkaroon ng isang buhay na masagana at ganap." Sinasaad sa tema ng mga pagbasa sa linggong ito, ikalawang linggo ng Kwaresma. Malalim ang ating ugnayan sa Diyos. Kapag tayo ay nakikinig sa Kanyang tinig na magbago, lahat tayo ay nananalangin sa Diyos, humihingi ng tulong, hindi lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa iba. Pero ilan sa atin ang nakikinig sa Diyos? Ilan sa atin ang tumitigil habang nagdarasal upang pakinggan ang tinig ng Diyos? Ilan sa atin ang nakapagbukas ng Biblia upang pagnilayan ang mensahe ng Diyos sa atin? Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Ang salita ng kanyang Ama sa langit sa mga disipulo ni Jesus. Pakinggan ninyo siya. Ang nais niyang ihatid sa atin ngayong gabi. Makinig tayo kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita sa banal na kasulatan. Makinig tayo sa kanya sa mga pangyayari sa ating buhay. Mga pagkakataong nasa harap natin na maaaring kasagutan sa mga problema natin o mga pangyayaring kalutasan sa ating mga alalahanin. Kailangan nating manahimik at pagnilayan ang kanyang mga salita sa mga pagbasa. Sa katahimikan lamang tayo maliliwanagan sa mga bumabagabag sa atin. Sa katahimikan lamang natin lalong makikilala ang pagkatao ni Jesus at mabiyayaan ng katatagan upang magbago at sundan ang puso at pag-uugali niya. Sa palagiang pakikipag-ugnayan sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng katatagan sa pagtitiwala sa Kanyang pagkalinga at magkaroon ng galak at kapayapaan. Kapag tayo ay tumalima sa Kanya, katulad halimbawa ni Abraham sa unang pagbasa, maaari nating angkinin ang Kanyang pangako, "Pagpapalain kita dahil sinunod mo ang aking mga utos." Pakinggan natin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at iniga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos.
sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Ako ang Panginoon, ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap na nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung ay papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Panginoon, naririto ako, ang iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko'y panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkalob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipinagkalob sa atin ang lahat ng bagay? Kasama ng kanyang anak, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Kayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ba ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ulat na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad ni Moses at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat lubos ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman nila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi,
ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya, pagdaka. Tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. May God bless my mind, my lips, and my heart as I proclaim His Word. Nasa panahon na tayo ng Kwaresma. Nag-umpisa ito nung Miyerkules ng Abo. Sa nakaraang linggo, ang unang linggo ng Kwaresma, it was the first Sunday of Lent. Mabigat yun basahin. Sapagkat doon na ilalahad, doon pinapahayag kung paano tayo magkakaroon ng tamang pag-uugali, tamang paraan sa panahon ng Kwaresma. Sinasabi sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo, nung panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at pinangaral ang mabunting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita na ito. Ang mga aral sa Ebanghelyo na ito ay 5. Una, ang paglalakbay natin ay nagmumula sa isang imbitasyon ng Diyos. Isang paanyaya. Pero sinasabi, many are called, but few are chosen. Hindi lahat ay tumutugon sa paanyaya ng Diyos. Kailangan natin pagtuunan ng pansin at tunay na pagkikinig sa kanyang pagtawag sa atin. Higit sa lahat, kailangan natin nagpagpapakumbaba upang tayo ay makapagtugon ng buong pusong pagsunod sa kanyang paanyaya. Pangalawa, ang ating paglalakbay ay hindi madali. Inaabot si Kristo ng 40 araw sa pag-aayuno. Ganon din tawag sa atin. Isang mahabang panahon na pagnilayan natin, harapin at ayusin ang mga bagay na dapat natin ialay sa Diyos. Mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ngunit nagpapalayo sa atin sa Diyos. Mahabang panahon ng ating paglalakbay na puno ng tukso at panggugulo ng demonyo. Ito yung pangatlo. Kapag meron tayong mabuting ginagawa ayon sa kagustuhan ng Diyos, andyan lagi ang demonyo para tuksohin tayo. Andyan lagi ang demonyo para kalabanin tayo. Andyan lagi ang demonyo para pahinain tayo ng loob na sumunod sa Diyos. Pang-apat, kung ang Diyos ang nag-imbita, tutulungan niya tayo at aakayin niya tayo upang mapagtagumpayan natin ang kanyang utos sa atin. Andyan siya sa tabi natin, hindi tayo iniiwan. Tulad ni Kristo,
pinaglikuran ng mga anghel, at hindi iniwan ng banal na espiritu. Magtiwala tayo sa Diyos kung tayo'y tinatawag. Inihanda ng Diyos si Kristo buong buo para sa kanyang misyon. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa atin kapag sumunod tayo sa kanyang utos. Panglima, sa tamang panahon, tayo rin ay magpapahayag ng mabuting balita. Ang panahon na yun ay darating kapag tayo ay nagbago na. Kapag naranasan na natin ang ating ipapahayag. Kapag natalikuran na natin ang ating mga kasalanan. Nagsisi tayo, tinalikuran, at nadama natin ang pagmamahal ng Diyos. Ayun ang mabuting balita, ang kabutihan ng Diyos. Maganda ipahayag to kung naranasan natin. Hindi puro utak. Dapat galing sa ating puso. Naramdaman natin at madaling ipahayag. Darating ang panahon na yon. Magtiyaga lang tayo, magtiwala sa Panginoon. Ang pag-iebanghelyo, pagbibigay ng mabuting balita, ay isang patutuo. Patutuo. Hindi galing utak, hindi kwento-kwento. Ngunit galing sa karanasan. Ayun ang kailangan natin. Sa ngayong araw, ang mabuting balita sa Ebanghelyo ngayon, sa ikalawang linggo ng Kwaresma, ito ang sinasabi. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Malinaw ay mensahe ng Ebanghelyo. Malinaw ang utos ng Diyos. Pakinggan ninyo siya. Simpleng salita, pero malalim. Kailangan natin sundin ang Panginoon kung gusto natin maayos ang ating buhay. Para makita, kailangan natin tumingin. Para marinig, kailangan tayong makinig. Para maranasan, kailangan natin buksan ang ating puso at isipan. Tumingin tayo kay Jesus. Makinig tayo sa Kanya. At buksan natin ang ating puso at isipan sa Kanyang presensya. Makinig tayo sa Kanyang mga salita. Ang pakikinig natin ay may kasamang pagtitiwala. At ang bunga ng pagtitiwala ay ang pagsunod. Magkasama yung tatlo. Pakikinig, pagtitiwala, pagsusunod. Yun yung may kahulugan. Kung pakinig lang, walang kasunod na pagtitiwala at pagsunod, kalokohan po yun. Sayang lang. Sa unang pagbasa, nakita natin na si Abraham sinunod ang Diyos. Ang walang pag-aalinlangan, walang dalawang isip, walang tanong-tanong. Paano niya nagawa to? Simple lang po. Si Abraham ay lagi nakikipag-usap sa Diyos. Lagi siyang nakikinig sa Diyos. Kaya alam na niya ang tinig ng Diyos. Kaya yung sinabi ng Diyos na ialay mo si Isaac, wala siyang pag-aatubili. Sinunod niya, alam niyang Diyos ang nagsabi. Ay tiwala na siya sa Diyos, sa mga natanggap niya mga biyaya, mga natanggap niya mga tulong bigay sa Kanya. Tayo, kung nakikinig tayo araw-araw sa Diyos, makikilala rin natin ang tinig niya. Subukan natin makinig lagi sa Diyos. Si Jesus, kahit na anak ng Diyos, ay laging nagkikipag-ugnayan sa Diyos niyang Ama.
tuwing umaga, bago sumikat ang araw, andun siya sa ilang, andun siya sa bundok, andun siya sa lugar na walang tao, kundi siya lang at ang kanyang Diyos Ama. Doon siya araw-araw nakikinig at sumusunod sa kanyang Diyos Ama. Kaya siya nagbagong anyo, yung transfiguration. Tayo rin ay pwede magbagong anyo, magiging katulad ng Diyos, yung ating kalinisan. Kung tayo'y nakikinig lagi tulad ni Jesus, sumusunod lagi tulad ni Jesus, makikilala rin natin ang Diyos sa kanyang tinig. Kung araw-araw tayong nakikinig, mararamdaman din natin ang kanyang presensya. Kung lagi nating hinihingi ito, lagi tayong nagsasarili para malayo sa mundo at lumapit sa Diyos. Kailangan natin umakyat ng ating mga bundok para makapiling ang Diyos. Kailangan natin mapag-isa sa kanyang presensya. Ang pusong nakikinig sa Diyos ay tinuturuan niya ng kanyang mga salita. At ito'y umaalab, bunga ng kanyang pag-ibig. Dapat natin gawin ang ating pagkakaisa sa Diyos. Ating dasal, ang dasal ay pakikiisa sa Diyos para mapakinggan natin siya at masunod. Ang dasal na maganda ay puno ng pakikinig, hindi na pagsasalita. Kung tayo may nagsalita sa Kanya, kailangan tumigil tayo at makinig. Kailangan magpalipas ng oras sa Kanya, sa pakikinig lang, para sa ating pananahimik. Kailangan nating tumahimik para madaman natin ang Kanyang pag-ibig at kapayapaan habang tayo'y nagdarasal. Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Malinaw ang utos ng Diyos. Makinig tayo kay Jesus. Papakinggan natin yung kanyang imbitasyon lagi sa atin. Lumapit kayo kung kayo nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Pakinggan natin yung imbitasyon niya. Pakinggan natin yung kanyang sinasabing, mahal kita anak. Pakinggan natin yung sinasabi niyang, pinapatawad kita anak. Pakinggan natin yung kanyang sinasabing, tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Ito'y mga salita ng Diyos. Mga nagbibigay lakas sa ating puso. Ito'y mga katotohanan na banggit ng Diyos na dapat natin nadarama, pinapaniwalaan at maging gabay sa ating buhay. Upang kaya natin ang ating kahirapan, kaya natin ang mga problema natin. Makinig tayo sa Diyos. Pagkatapos natin magdasal, pakinggan natin ang kanyang tugon. Kailangan natin sa panahon na to ng Kwaresma ang pag-aayuno ng ating mga salita. Tumahimik tayo at makinig. Kailangan natin iwasan na gumawa ng desisyon base sa ating nararamdaman sa halip sa ating pakikinig sa Kanya. Dapat tuunan natin ang pansin yon at makinig sa Diyos. Iwasan natin ang magsalita. Tumahimik tayo para tayo'y makarinig. God bless you. God loves you. Listen to Him. Thank you. Panginoong Hesus, inaasam naming magkaroon ng matalik na ugnayan sa inyo katulad ng inyong mga disipulo. Ngunit katulad nila, natatakot kami sa kahihinatnan ng pagsunod sa inyo. Hindi pa namin kayang talikdan ang mga nakagawian namin. Sa totoo lang po, may panahon kami para sa Facebook o Messenger. Ngunit nakakaligtaan namin ang manahimik
at pasalamatan kayo sa mga biyayang binubuhos ninyo sa amin. Patawad po, Lord. Diyos na tapat at banayad, nagsisisi kami sa mga oras na nagkulang kami sa pagtitiwala sa inyo at umasa lamang kami sa aming sariling kakayahan. Kaya nanghihina kami ng loob pagdating ng mga problema. Sorry po, Lord. Kawaan ninyo kami sa mga salitang masasakit na binitawan namin sa aming kapwa. Sa mga sandaling pinatigas namin ang aming puso sa mga nakasasakit sa amin at nakalimutan namin na oras at muli pinatawad ninyo kami kapag kami ay nagkasala. Panginoon, patawarin niyo kami sa anumang pagkukulang namin, sa aming mga magulang, mga anak, at mga kapatid. Pinagsisisihan din namin na kung minsan madali kaming magtampo sa aming mahal sa buhay, sa pagkaalala na kinalimutan kami o di namin naramdaman ang kanilang pagmamahal. Tulungan ninyo kami lalong makilala kayo sa pamamagitan ng inyong mga salita at isabuhay ito bilang mabuting halimbawa sa aming kapwa. Naway ang banal na Espiritu ay mamuno sa aming puso at gamitin kami upang ipalaganap ang inyong kaharian sa iba. Iligtas ninyo kami sa lahat ng pagdududa sa inyong pagiging mapagbigay sa lahat ng aming pangangailangan. Nais naming lumapit sa inyo, O Diyos. Kami ay Buhay namin ay kay gulo. Mula nang kami sa iyo'y tumayo. Nagkasala, kailangan na
Horacio Emperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Amang makapangyarihan, ipinahayag ninyo ang kaluwalhatian ng inyong anak na si Jesus sa bundok. Noong siya ay nagbagong anyo at lumiwanag sa pagtanaw namin ng kanyang kapangyarihan, iligtas kami sa aming mga alalahanin. Naway ang tanglaw ng kanyang pagbagong anyo ay magliwanag sa aming samot dalangin para sa inyong habag. Lord, ilayo ninyo kami at ang aming pamilya sa anumang karamdaman, sakuna at kapahamakan. Ilayo ninyo din, Lord, ang sanlibutan sa mga masasamang kalamidad gaya ng bagyo, lindol at baha na pumipinsala ng maraming buhay at ng kalikasan. Hari ng sansinukob, ihinto nyo na po ang COVID-19 virus ng lubusan. Iligtas ninyo kami sa anumang epekto ng bakuna na ipapatupad sa amin. Palakasin ninyo ang aming katawan upang labanan ang pagkapit sa amin ng virus at ibalik ninyo sa lalong madaling panahon ang kabuhayan na nakararami sa amin. Mapagbigay na Diyos, inaangkin namin na ipagkaloob ninyo ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa kayamanan ninyo kay Kristo Jesus.
Pagpalain ninyo ang kasaganaan at mabuting kalusugan ang lahat ng mga donors sa BLD na patuloy na nagbabahagi ng kanilang biyaya upang maibsan ang aming pangangailangan. Banal na manggagamot, paduluyin ninyo ang biyayang pagpapagaling kina Henry Hintalan, Vicente Belhera at mga shepherds naming may karamdaman. Panumbalikin ninyo ang kalakasan ng kanilang katawan upang makasama naming muli sa pagpupuri sa inyo. Panginoon, alam ninyo ang ninanais namin sa aming puso. Inaangkin namin na ipagkakaloob ninyo ang mga hangarin namin sa ganap na panahon, sa ikabubuti namin. Ikaw lamang ang aming kaagapay, saan man naroon ang kapahingahan sa iyo makamtan. Ikaw lamang, Panginoon, saan man naroon, Sulirating man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Kapahingahan sa iyong nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagulan. Sulirating man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Sulirating man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Panginoong Hesus, sa gitna ng aming mga gawain, tinatawag ninyo kami upang ipagpaliban ang aming mga alalahanin at sundan ang inyong pagsilbi sa iba. Inaanyayahan ninyo kami upang tumapak sa mga tubig ng pag-asa, upang maibigay namin sa inyo ang aming pananalig at buong pagtitiwala. Alam ninyo ang mga katanungan na bumabagabag sa amin at ang pighati na nasa puso namin. Alam ninyo ang aming mga paghahangad na marinig ang tinig ninyo, maramdaman ang inyong presensya, at mapuno ang inyong banal na espiritu ng galak at kasiyahan. Tunay na ang inyong pagmamahal ay dumadaloy sa dagat ng inyong mga biyaya. Binabalutan ninyo kami ng inyong katapatan, mapagpasensya at puno ng kabaitan. Kayo ang naghahatid sa amin ng ganap na
mapayapa at masaganang buhay. Lahat ng bagay ay kumukupas, ngunit ang inyong pagmamahal ay nananatili magpakailanman. Ang pagbabagong buhay ay nangyayari sa init ng inyong pagyakap. There is a longing only you can feel. Take me deeper in love with you, O Lord. A lifetime with you, O Lord, is heaven I long to know. There is a longing only we can feel. A raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your place. Drawn by the Spirit, the promise of your grace. My heart is found in you, I hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close with your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Long to be deeper in love. I need your love, like the desert needs the rain. I need your touch, like the fire needs the flame. One moment without you near is heartache I cannot bear. A lifetime with you, oh Lord, is heaven I long to know. Heaven
Salamat, Ama, sa pagpapahintulot ninyo sa amin na matanaw ang pagbabagong anyo ni Jesus. Bilang patuloy na pagpapaalala sa gaano kadilim at nakakapagod man ang aming mga araw, o gaano kabigat man ang mga bumabagabag sa amin. Ang inyong pagmamahal at pag-aaruga sa amin ay mananatili upang itawid kami sa kalutasan ng aming mga kahirapan. Salamat, Panginoon, na katulad ng pagbabagong buhay ng mga disipulo ni Jesus, kami ay maaaring magbago upang maisailalim ang inyong wagas na pagmamahal, pag-asa at liwanag para makita ng lahat ang inyong kadakilaan at kaluwalhatian. Sa pagsasailalim namin sa inyong pamamatnubay. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pangangalaga ninyo sa amin laban sa COVID-19 na aming mabuting kalusugan at sa patuloy na pagkakaloob ninyo sa amin ng kakainin sa pagsasaluhan sa araw-araw. Salamat, Lord, sa pagbibigay ninyo sa amin ng mga mabubuting tao, ang bumubuo ng BLD na walang sawang tumutulong sa aming mga anak upang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Muli po, Lord, ang walang sawa naming pasasalamat sa inyo sa ngalan ng inyong mahal na anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, maliwanag ang mensahe sa atin ng Diyos Ama sa tuktok ng bundok. Pakinggan niyo siya. Tayo inaatasan na sundan si Jesus ang kanyang puso at pag-uugali. Hindi dapat tayong matakot. Kaluwalhatian ang nakaabang sa mga nananalig at nagbibigay ng buong pagtitiwala sa Kanya. Humayo tayo at pagsikapan na magkaroon ng matalik na ugnayan kay Kristo upang maliwanagan ng Kanyang kabutihan at mahubog ayon sa Kanyang halimbawa. Naway tayo ay maging kasangkapan ni Jesus sa ating kapwa na nagdadala ng liwanag sa kadiliman, bumubuhay ng pag-asa sa mga nawawalan at nagpapalaganap ng pag-ibig upang masugpo ang galit sa mundo. Ating angkinin ang Kanyang pangako. Pagpapalain kita dahil sinunod mo ang aking mga utos. Mga kapatid, kapayapaan, kagalingan at pag-unlad ang ating matamo sa pagtalima sa Kanya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kapayapaan, dalangin ko, maginhawang pamilya at pag-iingat mo. Kagalingan at pag-unlad, dalangin ko ang gabay mo sa mga kalamidad. Lahat ng oras, iyong naririnig, ngunit hindi lahat binibigay sa amin. Ngunit kaya'y pagpapala at kagalingan sa luha, ang pag-iyak sa magdamag ay upang kausapin ka. Ang tagulan at pagsubok, balat kayong pagpapala. Ang kaalaman, ang boses mo,
pagdududa sa pag-ibig mo, na para bang salita mo'y kulang sa puso ko. At sa ngayon, nakikinig pa rin, kung tiwala'y tiyak sa dalangin namin. Ulan kaya'y magpapala at kagaling ay sa luha, ang pag-iyak sa magdamag kayo ang kausapin ka. Ang kagulan at pagsubok, balat kayong pagpapala. Tiwala'y nasira at kasama ng tila, naghahari dahil unawa na kami tigalangin. Ulan kaya ay magpapala at kagaling ay sa luha, ang pag-iyak sa magdamag ay upang kausapin ka. Lahat ng aming pagkabigo at pasakit sa buhay, nagpapakita lamang ang mundo'y kulang na kulang pa. Ang pagsubok sa buhay ko, mga ulan at pagluha, bagat kayong pagpapala.